105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Welcome na mga kapatid sa ating programang pagsasamahan hanggang alas 11:30 ng gabi. Ano ba yun? Bumahin ba yun? O napa-yahoo! At tayo ay magkakasama na naman ngayong Miyerkules, midweek Wednesday, ha mga kapatid. Sa oras nating 9:44, 16 minutes before 10 p.m. Opo, at kasama nyo na nga po sumasa inyo ang inyong Kuya Poy. Pansamantalang humahalili para kay Brother June Banaag para sa inyong paboritong programa tuwing gabi. Ito nga po ang Dr. Love Radio Show. At syempre, nakoy, bumabati na muna tayo sa lahat ng mga nakikinig sa kani-kanilang mga radyo sa 105.9 sa Metro and Mega Manila at ganun din sa 106.7 sa Davao, 101.9 Cebu, 101.5 Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio Ormoc at sa 107.9 Kaboses Radio Tacloban. At ganun din, kasabayan din po tayong napapanood sa ating True TV Channel 19 sa Signal TV nga po iyan. At mga kapatid, kung makikita nga po ninyo sa kaliwang bahagi ng inyong mga TV monitor, ayan, sa inyong mga screen, ang video pong iyan ay ang pahalik. Ayan, na nandyan ngayon sa Quirino Grandstand para sa mahal na poong Jesus Nazareno na sa ilang oras na lamang po ay talaga naman i-celebrate na natin ang kanyang kapistahan. Ang 9 na ng Enero, mamaya-maya lamang. Ayan, kaya tuloy pa rin ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatid. May mga nakikita rin tayo kung saan ay ang mga bata, ang mga nanay nila, ayan, mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno ay nagpapahid ng kanilang mga tuwalya, ayan, ng mga panyo, ayan, para ito ay mabless. Okay? Ayan, at syempre, ganun na rin, Ayan, meron din pong mga organizers naman dyan sa napakahabang pila. Actually, kahapon pa nga po itong pahalik na ginagawa dyan sa may Quirino Grandstand para sa selebrasyon ng kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ayan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ayan, at syempre, iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe na sa ating mga social media accounts, mga kapatid, sa ating YouTube channel. Ayan, kung dyan nga po kayo mas nadadalian na sumunod sa amin sa ating Facebook. Ayan, pwede rin naman po, ha? And speaking of Facebook, marami na ang mga nagpapabati sa atin, pero bago po iyan, ganito ang gagawin para sa mga baguhan. Okay, hanapin nyo lamang po ang True Network PH, okay? True Network PH, at lalabas na nga po dyan ang inyong mga hinahanap na mga episodes. Ayan, hanapin nyo lamang po, ha, ang Dr. Love Podcast at inyo na po makikita ang mga nakaraang pang episodes natin. Kumpletong listahan po iyan, mga Dr. Lovers, okay? At pwede rin po kayong manood ng live sa YouTube. Ito nga yung sinasabi ko, ha, syempre, live nga di parehas ng oras, 9:30 p.m. hanggang 11:30 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Kung hindi kayo pwede ng Lunes hanggang Biyernes, pwede pong Monday to Friday. Nakakatawa yun Oo. Kaya masyado kayong mga seryoso, mga kapatid. Okay, sa oras na nga po nating 9:48, batiin na muna natin ang mga kanina pa mga nakatutok, ha? Hindi pa nagbubukas ng mikropono si Kuya Poy. Nandito na nga po sila at sana nga po ay nakapag-share na rin kayo ng ating live streaming ngayong gabing ito. Si Tita Lina Ho, magandang gabi po mula sa Plaridel, Bulacan. Okay, sina Evelyn Fortunado from Real, Quezon. Si Lori Flores
O mula pa nung Monday, kasama na natin ha ang mga taong ito. Ayan, God bless po sa inyo. Watching all the way from Pasay. Angelita Banataw, magandang gabi po ng Wednesday sa inyo. And of course, si Marjon Mamut. O, thank you Marjon. Si Maria Delia Atchay ng General Trias Cavite. Nakatutok na nga rin po sa atin. Si JL Aquino, paring JL, maraming salamat ha. Ayan, at ganun din sa nasa Puerto Princesa City sa Palawan, si Leo Havares. Good evening po sa inyo dyan ha sa Palawan. At ganun din si Marvin Riabad ng North Caloocan. Ayan, maaga-aga kitang na-attendance check ngayon ha. Ayan, sina Rexel John Dakal. Oh, good evening. June Ponce at si Au Agbayani Gomez. Good evening po sa inyo, ha? At si Sampagita Mabunga. Lovely evening, Kuya Poy. Ayan, lovely greetings din para sa iyo, ha? Sampagita Mabunga. Napakaganda ng pangalan. At syempre, sina Robert Garcia, Shari Pisho, si Gail Enriquez at si Madam Daisy Ansures. Good evening po sa inyo. Natapos na naman mga kapatid ang isang nakakapagod na araw para sa lahat ng mga naghahanap buhay. At gaya nga po ng napansin ko kanina, personal ko lang naman napansin na medyo dumadami na naman ang laman ng mga kakalsadahan. Okay? Ayan. At syempre, lalong-lalo na bukas, dyan nga sa Maynila kung saan sa malapit sa Quirino Grandstand, ayan, sa mga malapit sa Quiapo mismo, 'di ba? Inaasahan na po natin 'yan. Mamaya ay hihingi po tayo ng mga updates mula sa ating mga TV5 reporters. Ayan, at syempre, ganoon na rin. Hari nawa ay meron tayong makausap na isang sabihin ko sana debotante, Deboto. Ayan, deboto mamaya ng Senyor Jesus Nazareno. Okay? At mamaya-maya po yan, ha? Pero sa aming pagbabalik, mabilis na mabilis lamang po ito, mga kapatid. Wala nang bibitiw dahil ito talagang ibabalita ko sa inyo na susunod. Ito ang dapat nating kapitan. Ayan, dapat buo ang ating paniniwala dahil ihahatid ko na po ang mabuting balita. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay Marcos, ika-6 na kabanata nagsisimula sa ika-45 talata. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon.
pagkain pang-espiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. Mga kapatid, 4 na minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Nako, may milagro na naman na ito yung walk on water na ginawa ni Jesus, 'di ba? At talagang pati ang kanyang mga alagad na nasa bangka ay nagulat at inakala na siya ay isang multo. Oho, naalala nyo ba ang mga eksena sa ating buhay, mga kapatid, kapag tayo ay akala natin buong-buo na ang ating loob, 'di ba? Tiwalang-tiwala sa tayo na hindi, naniniwala ako sa Diyos eh. Hindi mababali ang paniniwala ko. Pero kapag merong mga problemang dumating, merong mga challenges, mga pagsubok na kailangan nating hanapan ng solusyon at nahihirapan tayo, ano nangyayari? Nagmumukmuk. 'Di ba? Tayo ay pinanghihinaan ng loob at ang pinakamatindi sa lahat ay yung pinagdududahan natin na hindi naman yata ako tinutulungan ng Diyos. Oo, parang wala naman yata siya dito. Pero alam nyo, sa mga kapatid nga po natin, ito po ay nature ng tao. Yung matakot, yung mangamba, yung magdalawang isip bilang mga at yan ang pinagkaiba ho talaga sa atin ng Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay nagkatawang tao at tayo ay iba sa Kanya. Bagamat tayo mga tinuturing na mga anak, kumbaga ay inilulugar tayo na talagang by nature, ang mga tao ay merong hangganan ang pananalig. Pero hindi naman ibig sabihin na gawin nating lisensya ito. 'Di ba? Na okay lang na matakot ako. Doon sa mga iba nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng mga kung ano-anong nervyos, mga nervous attacks. Dahil sa tao lang kasi ako, natatakot na talaga ako, Kuya Puy, sa mga nangyayari. Pero sa kabila nga po ng katotohanan ito, ang takot, yung pangamba at pag-aalala ay nasa tao pa rin, Kahit pa nga gaano tayo akala natin ay handa sa mga pagsubok. Kailangan pa ng kailangan pa nga minsan talaga sa buhay natin na ang Diyos mismo ang magpatigil ng mga malalakas na bagyo. Di ba katulad nito, pasalubong sila sa hangin doon sa eksenang nasa bangka sila, hindi makatawid eh. At syempre, kailangan pa ring sabihin ni Jesus na hindi ako yung multo, hindi kayo dapat na matakot. Ako ito na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Ipinapakita lamang din po ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito ang mababaw na uri ng pagsampalataya ng kanyang mga alagad mismo. Okay? Sabihin na natin mababang uri ng pagsampalataya na nasa puso at diwa ng mga alagad niya. Silang mga pinakamalalapit na ay nagduda pa. Pero kapag po tayo ay nagtiwala talaga sa Panginoon, sa kanyang mga salita, ay tiyak na tayo ay ililigtas niya sa anumang sakuna o sa anumang masasamang mga pangyayari. Ganyan po ang mensahe dito. Kaya kapag hindi mo na maintindihan, Lord, sinusurrender ko na sa ito. Di ko maintindihan ang nangyayari sa buhay ko. Ikaw na po ang bahala. 'Di ba? Kaya nga meron tayo yung kasabihan na let go and let God. Kapag hindi mo maunawaan, takot ka na. Nandiyan ka na lang sa isang sulok, kala mo hindi ka na makahinga. Diyan mo tawagin, Jesus, samahan niyo na po ako. Kayo na pong bahala sa akin. At yan na nga po, ang ating mabuting balita ngayong gabing ito, mga kapatid, na mula kay Marcos. Ika-6 na kabanata, nag-uumpisa
sa ika-45 talata hanggang sa ika-52 talata. Ayan yun. 1 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi, tayo po ay pansamantalang maghahanap buhay muna. Ayan, at mamaya-maya nga po ay susubukin natin na makibalita doon sa aktwal na mga pangyayari ngayon diyan sa Quirino Grandstand. Okay? Sa ating mga TV5 reporters, sa ating mga kapatid reporters, kung sino ang ating makakausap dahil non-stop na nga po ang dating ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kayo po ay nakatutok dito sa ating programang Dr. Love Radio Show. Kasama nga po ang inyong Kuya Poy. Ayan, pero hindi na po natin puputulin ito. Pwede na tayong Pwede na tayong pasok na natin. Kumustahin na natin. Pagkatapos ng break. Nandyan Kaya, hihinga lang po kami ng bahagya. Sa ating pagbabalik, makikibalita na nga po tayo. Manatiling nakatutok dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang awiting ninyo napakinggan ay mula sa grupong Asin, Himig ng Pag-ibig, na sinasabay-sabayan ko rin. Huwag kang mag-alala kapatid, hindi lang ikaw ang sumasabay kanina, nag-hum-hum, pati si Kuya Poy. At 4 minutes makalipas ang 11:00 ng gabi, 11:04. At syempre, sa pagpapatuloy nga po ng ating programang Dr. Love Radio Show, ayan, para nga po sa mga nagugulat, sabi, bakit hindi ang magandang pinig ni Brother June Banaag ang aming naririnig? Hayaan nyo ho, konting panahon na lang ang inyong pagtsatsaga kay Kuya Poy. Hindi naman. Dahil nga po nasa UAE, at kapiling ang kanyang pamilya, United Arab Emirates, si Brother June Banaag. Para makapagpahinga-pahinga rin naman ngayong holiday season, Ayan, samantala, meron ako mga babatiin sana dito kanina. Ayun! Sina Teresita Perfinian, magandang gabi po sa inyo, Sina Letty Tulmo, JR Kabansag, kasama siya Jackie Kabansag. Ikaw lang sapat na mahal, Nax. Ayan, at syempre si Vincent Garcia mula sa United Kingdom. At meron pa nakalagay doon na snowflakes. Malamig na malamig ba dyan, Vincent Garcia? Ingat-ingat sa mga kapatid natin abroad. Si Tristan Wyatt Gulay ay nakatutok rin po sa atin, At sa marami pang iba na hindi naman nagpaparamdam pero nag-e-enjoy sa ating programa, lalo na doon din sa mga kapatid nga po natin na naghihintay ng mga update at ng mga latest na balita nga para sa Traslasyon 2025 na kanina nga po ay inireport natin mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church at syempre hanggang sa organizers ng ating kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. In less than an hour's time ay magmimisa na nga po sa Quirino Grandstand na pangungunahan ng kardinal. Ayan, at syempre, tuloy-tuloy na nga po iyan. At bukas, mababalitaan na natin. Sana maging mapayapa ang ating selebrasyon at debosyon para sa kanyang kapistahan. Okay? Ayan, samantala sa ngayon, panibagong aral sa buhay ang hatid ng ating isa sa mga inaabangan sa ating programa, ang Face-to-Face Hirit ni Dr. Love. At syempre, ang aming pong paalaala, ang Face-to-Face Harapan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, 4:00 ng hapon hanggang 5:00 sa TV5 sa pangunguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez. Ayan, Corina Sanchez Rojas, kasama ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at si Brother June Banaag. Kung nais nyo nga po magkomento, ay pwede kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya naman ay idirekta na ang inyong mga comments sa ating live streaming. At pwede rin tumawag sa ating mga hotlines 8689-3289 o kaya naman ay sa 8689
3290. Kaya naman, halika na kapatid. Agad na nating panoorin ito. Oo, meron itong titulo na Poops, I Did It Again. Yun na nga ang problema, saan itatapon, kung saan-saan na lang. Tsaka parang wala silang kasunduan, no? Hindi ba kung saan mo ilalagak yon? Ano, parang hindi ka makahinga, Ryle. Anong problema mo? Ha? Ngayon pa lang po naamoy ko na. Parang naamoy mo na. Parang nai-imagine mo, di ba? Kung ano bang klaseng ano yon, anong klaseng environment. At ito po, ha? Sinasabi dito sa aming nasa liksik na may mahigit 17 milyong Pilipino ang walang access sa CR. Imagine, 17 milyon ang ganito ang problema. Tawagin na natin ang nagrereklamo sa maling habit ng kanyang tiyahin. Melmel, humarap ka na. Ayan, Melmel. Ano ang problema mo? Yun nga po yung pagkatapon po ni Auntie Carmen po sa CR namin, sa labaso po namin, sa may kanal po. Teka muna, ano bang sitwasyon ninyo dyan? Squatters area Yes po, ba? squatters area po. So ang mga ano nyo, ang mga Kapitbahay po namin magkakadikit po. magkakadikit, kahoy-kahoy. Opo. Pero parang- iba konkreto. Opo po. Okay. Bakit walang mga banyo? Hindi naman po kasi lahat po doon sa lugar namin may banyo. Oo. Karamihan po doon mga nangungupahan po. Nangungupahan at Opo. walang banyo. Opo. Sa ganyang pagkakataon, ano ba ang kadalasang ginagawa? Meron bang parang portalet? Sa amin po kasi, pag dumudumi po kami, nilalagyan namin sa plastic, binabalot namin. Tapos po, Take out. tinatapo namin. Saan yung ginagawa yun? Sa loob po ng CR po talaga po. Sa iba po kasing, ano po, sa ibang labas po namin, wala po talaga CR. Ikaw meron. Opo, meron po kaming CR. Kayo meron. Opo. Nagpa-flash. Hindi rin po, sira na po kasi yun. Barado na po. Okay, barado na rin. Hindi, feeling ko ate ko hindi barado, baka puno na. Punong-puno na, kaya ayaw nang bumaba. Opo. Okay, kasi wala namang sewerage system. So paano naman yan lilinisin, di ba? O hihigupin dahil wala naman silang ganon. Karamihan sa inyo, take out sa plastic. Opo. Tapos ibabaon sa lupa. Ano yon? Hindi po, tiyatapon naman di po kinabukasan po. Kinabukasan sa Opo, basurahan. iagis na lang po sa basurahan po. Ihahagi sa basurahan. Wow. Okay. Okay. Yun yung number 2. Yung number 1. Yun nga po yung maamoy po talaga, tita. Sobrang baho po talaga. Oh, yung number 1 yung wiwi, di ba? Yes po. Okay, sa lupa na lang yon. Kanal po talaga po. Sa Mismong kanal. daanan po. Wow, yung kanal na yan, ibang Yes po. klase. Tatlo no? po kasi yung kanal namin dun. Okay. Lahat po yun na, ano, Ilang pamilya ang pinag-uusapan nating nagtatapon doon? mga 20 pamilya po doon. Itong tita mo ito, Opo. bakit siya lang yung pinag-iinitan mo? Actually, siya naman po talaga nagtatapon doon sa may kanal namin. Tuwing tanghali po tapat po siya nagtatapon. Okay, yung tinatapon niya ay hindi nakabalot. Hindi po, nasa timba po na may arenola. Ang malala pa po niya, 2 araw, 3 araw po niya bago itapon. So pag yun, tinapon mong ganon, pag hindi mo binuhusan ng tubig, nakatprente lang siya doon Yes sa kanal. Opo. Talagang nakaka-ew sabihin na nakakadiri, di ba? Pero ito po yung totoong problema. Kawalan po ng CR, ang problema ng isang buong komunidad na ito. So bakit ginagawa yun ng tita niya? Hindi ko naman maintindihan. Parang wala siyang pakialam. Malalaman natin, ilang beses na siyang sinabihan daw na kadiri sa kanilang lugar. Eto, nagtatapon daw ng kanilang number 1 at number 2 sa kanal. Aling Carmen, humarap ka na! Sinungaling ka! Ay! Teka muna, sandali lang po. Sandali lang po. Sandali lang po. Dalawa! Kagabi, Upo ka muna, Nay. Nay, upo ka muna. kinabukasan, Nanay, wag mo na siyang tignan. Ako na lang ang tignan mo. Ha? Okay, Nay, kausap ko kayo. Ano ang problema? ang problema ko po yung minura-mura ako dahil nga doon sa CR. Siyempre sa gabi, wala kaming CR. Di ihi kami kung
gustong tumae yung apo ko dahil may isang apo ako nakasama tatay doon. Hindi, sa kinabukasan pa. 2 araw, hindi, sinungaling. Isang beses ka lang dumaan, tapos lagi-laging sinasabi mo ha. Wala kayong palikuran, wala talaga kayong CR. Wala po, Okay. nakiki-CR po kami. Inom ka muna ng tubig. Oo. Sinungaling ka. Aayusin natin ito. Sige, uminom ka muna ng tubig. Sinungaling ka. Sobra ka. Kanina pa ako nang gigigil sa'yo. O sige na, uminom ka na muna. So ito, Melmel, aminado ka na meron palang kasamang utang-utang issue ito. Meron naman po, tita ko. Pero po, nagbabayad ako naman ng po. almusal. Nawalan lang kasi po ako ng trabaho. Magkano yung utang? Ano po, 100 lang po. Nanay, Carmen, napakadali pong solusyonan ang 100 piso. Ang mahirap yan yung masyado kang galit at masyado Paliwanag kayong, naman po ano. ako sa kanya na magbabayad naman po ako. Kasi dimidiskarte naman po ako. Pero ang kanyang sinasabi ngayon, dahil hindi ka makabayad, tsaka ka biglang Gumawa. nag-iimbento ka daw Hindi po totoo naman po yung sinasabi ko eh. na maraming Opo, nagre-reklamo. marami naman po talaga nagre-reklamo. Sinungaling Ayun, ka. okay. Kasi binuyak-yak mo nung hindi ka makabayad. Kaya, siyempre, kasama mo siya kasi number 1 ka. Pero importante, Nakakaamoy kasi naman talaga eh. Alam ko naman yon. Mabaho naman nung talaga, wala kang ante. utang, Sobra. binaliwala Kaya nga mo yan, pag dumadaan kasi kami doon, ante, ang baho naman talaga. Kasi nakaka-stress eh. Sobrang Dumaan na-stress ka lang kami. eh. Malayo ka eh. Malayo Ano ka. Isang skilita lang tayo. Dumadaan ka lang. Dumadaan nga tayo Oo, dun eh. Tsamba Ano na ka ba? dumaan ka, makinig ka. Tayong 2 araw, sinungaling ka. Hindi, 2 araw na yun, ano na yun. Hoy! Ano ka ba? Mamatay man ako, andyan si Lord, oh. O, ma'am, hindi pamatay din ako. Eh? Halos na na nga, sumama na nga sa ihi. Oh, pero hindi naabot ng 2 araw, 3 araw. 2 Kanina araw sabi mo, na, ante. May nakakita nga sa'yo. Hoy! Meron kasi! Oh, sige. Ang daming bakla doon sa amin, ikaw lang salbahe. Pinakasalbahe ka. eto na ha, nanay. Eto na po ang utang ni Melmel. O, pakiabot. Pakiabot, ayan. Okay, bayad na po si Melmel. Para malinaw ang usapan natin, mawala na yung usapan ng utang, bayad na po kayo, Nay. Pag-usapan natin yung problema ng inyong barangay na wala po kayong tamang sanitation. Yan. Yung wala kayong tamang palikuran. Kasi syempre, siguro, ewan ko, wala rin silang paraan. Yun lang ang alam nila, yun ang kanilang gagawin. So, talagang dapat itong ganitong klaseng problema sa barangay dinudulog eh. Dr. Love, paano ba natin mabibigang solusyon yung sa magkakamag-anak, yung Oo. magpapamilya na eto ang kanilang naging sigalot, pero may pagkakaintindihan pa rin naman, hindi ba? Mabibigyan ng solusyon yan kung we will open our minds. At unawain natin, magiging compassionate tayo doon sa ating kamag-anak. Actually, kahit hindi kamag-anak, let's be compassionate with others. Ang nakikita ko lang dito, nakalulungkot lang Ate Coring kasi noong 1950s, naranasan namin yan walang toilet. Noong 1950s. Nakarating na ang tao sa buwan ngayon. Nakalulungkot na makitang may mga Pilipino pa na walang toilet. Basic need yan ng mamamayan. Botante o hindi botante, tungkulin ng pamahalaan natin na isupply yan sa inyo. Kaya kailangan kumilos tayo at ipaalam natin, i-pressure natin ang ating local government. Mayroong kasabihan, cleanliness is next to godliness. Alam niyo yung pagiging malinis natin sa bahay, nagpapatunay lang na kumikilala tayo sa Diyos. So, gawin nating pang-araw-araw na takbo ng buhay yung kalinisan sa ating bahay. Ayan, maraming salamat, Dr. Love! Mga kapatid, nako, yan nga, napakinggan natin ang face-to-face hirit ni Dr. Love sa oras nating 11:17. Nako, usapang hindi natin gugustuhin, usapang kakulangan sa palikuran. Pero kita nyo naman, tama naman talaga na meron pala talagang problema pa rin ang marami sa mga Pilipino. O sabi nga ni Ate Coring kanina, 17 million pala
na mga Pilipino ay walang access sa tamang palikuran. O kaya pala nauuwi dyan sa sa hindi magandang pagdidispose ng kanilang mga dumi. Mga dumi ng tao po itong pinag-uusapan natin, pasintabi sa mga kumakain ngayon, ano? Ayan, at sa mga nakatutok, ano? Naku, magandang gabi sa iyo. Si Lance Abelion na nasa Sampaloc, Manila. Hindi ka naman nagmi-midnight snack siguro ngayon, ano, Lance? Oo, at na okay. Ayan, pero eto, meron lamang po tayong ilang pang mga paalaala huling paalaala natin, ano, bago nga po tayo pumasok doon sa medyo mas intense na na mga ikikilos mula sa Quirino Grandstand pabalik sa at syempre doon sa prosesyon at hanggang doon sa Quiapo Church. Muli po sa mga kapatid nga po natin na deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, huling paalaala po natin bawal pong sumampa sa andas. Yan po ang pakiusap para mas maging payapa at organisado ang ating selebrasyon bukas. Okay? At syempre, ang pagdadala ng bag, naitanong din po natin yan kanina, ano? Ang pagdadala ng bag ay dinidiscourage. Okay? Kailangan daw ay see-through na mga lalagyan ng inyong mga gamit. Para madali lang i-check, di ba? Iaangat mo lang, ano yan dala nyo? Itaas, may tubig, may ganito. Yung mga suput-suputan siguro. But of course, yung pagdidispose din yan sa mga kapatid po natin. Wag kung saan-saan itinatapon ang ating mga bottled water, ang mga pinagkanan natin, yung mga babasagin na mga gamit. Yan po ang isa pa. Mga matatalas na bagay, yan po ang mga paalaala rin. At syempre, yung iba na mga nakainom mga umiinom-inom pa habang nagkakagulo ang maraming mga deboto, iiwasan na rin po natin yan, please lang. Gawin po nating mapayapa. Ayan, at syempre, may ipapakita ba tayo ang ruta na gagawin natin para sa traslasyon para po sa mga nakatutok nga sa atin, sa Signal Channel 19. Ayan po, kakanan sa Katigbak Drive. Okay, sa left side po yan ng Katigbak Drive. Mula po yan sa Quirino Grandstand. Tama ba? Tama ako, no? Jen? At pagkatapos na kumanan sa Katigbak Drive, ay kakanan ulit sa Padre Burgos Street, palusot sa Finance Road. Ayan, at syempre, didiretso na sa Ayala Bridge. Yan, dyan medyo liliit ng konti yung daraanan, kaya naman binabantayan din po ng husto ng mahigpit ang lugar na yan ng Ayala Bridge. At pagkadiretso ng Ayala Bridge, kakaliwa po sa Palangka Street. At pagkatapos ng Palangka Street, kakanan naman sa Quezon Boulevard. At pagkatapos ng Quezon Boulevard, kakanan muli sa Arlegui Street. At pagkakanan, paglabas sa Arlegui, ay kakanan na ulit sa Fraternal Street. At kanan muli sa Vergara Street. At saka naman kakaliwa sa Duque de Alba Street. At pagkatapos kumaliwa sa Duque de Alba Street, kaliwa ulit sa Castillejos at kakaliwa muli sa Farnesio. At kakanan naman sa Arlegui Street ulit at kakaliwa sa Nepomuceno Street. Kakaliwa ulit sa Concepcion Aguilar Street, kakanan sa Carcer Street, at kakanan ulit sa Hidalgo at dadaan nga sa Plaza del Carmen, at kakanan naman at kakaliwa sa Bilibid Viejo through Gonzalo Puyat. Ayan, pagkakaliwa po dyan, kakaliwa naman ulit sa JP de Guzman Street at pakanan sa Hidalgo, kakaliwa sa Quezon Boulevard matapos sa Hidalgo Street. Ayan, at
tsaka kakanan sa Palangka Street, papunta nga sa ilalim ng Quezon Bridge. O, ganyan po. Oh, medyo maliit kasi para sa akin yung letra, ano. Oo, ayan, sa mga kapatid po natin, ano. At, minsan na pag-uusapan, kapag ka nga sa kalagitnaan na talaga ng prosesyon, medyo may mga taon na hindi nasunod yung rutang iyan, ano, kinat short o dahil sa sobrang hirap ng pagdaan doon. Kaya naman, pinakikiusapan, bagaman nagkaroon na nga po ng clearing operation ng MMDA, ayan, sa mga kapatid po natin na may mga sasakyan at kay maliit, malaki po ang inyong mga sasakyan, sana po wala na dyan para clear na, ano, at hindi rin masira ang inyong property. At gano'n naman, magbibigay din po tayo bukas ng mga updates sa kung ano ba ang mga alternate routes na pwedeng madaanan naman ng mga kakailanganin talagang dumaan dyan sa mga kalsadang mga isasara para sa prosesyon, para sa mahal na poong Jesus Nazareno bukas. Magbibigay po kami sa inyo ng mga option, ng mga alternate routes sa kung saan man kayo pupunta, okay, sa bahagi ng Maynila. At syempre sa pagkakataon pong ito, magpapasalamat na nga po kami sa lahat ng mga tumutok sa ating programang Dr. Love Radio Show. At nakasama natin, of course, ginaw na ginaw, si Mike Skip. Si Mike Bulayog na nandito, si Jaire Ann Manipon, si Direk Chic Mamaril, Sir Rome Ortigas, at syempre si Mike Santillan, si Kuya Weng. Nandun, no? Si Kuya Moe. Ayan, maraming salamat po sa inyo, no? At wag na natin pasalamatan again, the Fab Lady. Nax, may bago siyang pangalan. Fab Lady. Fabella kasi. Ang apelido. Oo. Si Jen Morales Fab. Belia. Heto na nga. At syempre, heto na nga po, nakasama niyo po ang inyong Kuya Poy, pansamantalang umahalili para kay Brother June Banaag sa inyong paboritong tinututukan, Dr. Love Radio Show. 12:00, bukas ng tanghali. Heart to heart naman po tayo, ha?